الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman ngayon ibabahagi kung paano ba natin malalaman ang mga oras ng sala. Aalamin natin ang mga oras ng sala kahit na wala tayong pagbabasihan na orasan o kaya ay relo. Paano nga ba natin ito malalaman kung hindi natin titingnan sa relo o kaya sa orasan? Alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang mga sala natin na obligadong sala ay may mga itinakdang oras na inilagay dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sinabi ng Allah, katotohanan ang mga sala para sa mga mananampalataya ay isang obligado at ipinag-utos na may mga itinakdang oras. Ito ay mababasa sa Surah An-Nisa, aya 103. Ngunit saan ba ibinabasi ang mga oras ng sala? At paano ba natin malalaman ang mga oras nito kung sakaling walang relo o walang orasan? Ngayon ay kukunin natin ang mga oras ng sala na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ma lam tatlu ash-shams. Rawahu Muslim. Tungkol sa kahulugan ng hadith na ito ay mauunawaan natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ko sa inyo sa pagpapakita ng mga halimbawa sa panahon sa pamagitan ng araw at gabi. Ngayon ay uunahin natin ang oras ng zuhur. At syempre, kapag po mataas na po yung araw kung saan nasa tanghaling tapat at walang anino ang tao o ang bagay dahil sa taas ng araw sa tanghaling tapat ay hindi pa po ito oras ng duhur. At magsisimula ang oras ng duhur kapag tuluyan ng bumaba ang araw mula sa silangan tungo sa kanluran at dito ay magkakaroon ng maliit na anino ang mga bagay o ang tao. At kapag nagkaroon na po ng maliit na anino, dito ay pumasok na po ang oras ng duhur. At magtatapos ang oras ng duhur kapag ang anino ng isang bagay ay kapantay na niya. Anino natin o anino ng isang bagay ay kapantay na niya, dito po ay magtatapos na ang oras ng duhur. At kapag kapantay na ng isang bagay ang kanyang anino o kaya ang anino natin ay kapantay na natin, siyempre tapos na po ang oras ng duhur. At dito naman ay papasok na naman ang oras ng asar. At hanggang hindi pa nagiging dilaw ang araw ay mananatili pa itong oras ng asar. Siyempre mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat dito ay makapagsagawa na po ng sala ang isang tao bago pa maging ganap na dilaw ang araw. Maliban sa mga taong mga busy, kagaya ng mga doktor kung saan sila ay madalas na may mga operasyon at kaya naman nilang magsala bago maging dilaw ang araw. Pero dahil nagkataon na may mga emergency
ay pwede nilang ipagpaliban ang sala hanggat sa hindi pa tuluyang lumulubog ang araw. Pero sa mga walang mabigat na dahilan, ay huwag nilang hintayin na lumagpas ang pagiging dilaw ng araw at abutan sila sa paglubog ng araw dahil ito ay magiging kasalanan na po sa kanila. At kapag tuluyan na pong lumubog ang araw, dito mga kapatid ay pumasok na naman ang oras ng Maghrib. At sa mga nag-aayuno ay pinahihintulutan na po sa kanila na kumain at uminom. At hanggang pula pa ang kalawakan ay mananatili na oras pa po ito ng Maghrib. Pero kapag nawala na po ang pula sa kalawakan, dito po ay pumasok na naman ang oras ng Isya. At ang oras ng Isya mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay magsisimula sa pagkawala ng pula sa kalawakan hanggang sa kalagitnaan ng gabi. So paano nga ba natin kukwentahin ang tinatawag na kalagitnaan ng gabi? Halimbawa, kung lulubog ang araw ng 5 p.m. at mag-aadan ng Fajr ng 5 p.m., ang kalagitnaan ng gabi ay 11 p.m. So hanggang dyan lang po ang oras ng Isya, hanggang 11 p.m. lang po. So ibig sabihin, kapag lumagpas po dyan, saka po kayo nagsala, ay magkakasala na po. Ngayon ay susunod na naman ang sala ng Fajr. Mayroong dalawang Fajr o pagbubukang liwayway. Aalamin natin kung bakit may dalawang Fajr o tinatawag na pagbubukang liwayway. Ang unang Fajr o pagbubukang liwayway mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang liwanag ay pataas o mula silangan tungo sa kanluran. So ang oras na yan mga kapatid ay hindi pa po yan Fajr. So sa mga nag-aayuno ay pinahihintulutan pa po sa kanila na kumain sa oras na yan. At paunti-unti po yung mawawalang liwanag na yan at didilim na naman. At ang pagitan niya sa totoong Fajr ay halos 1 oras po. At ang pangalawang Fajr mga kapatid o pagbubukang liwayway o ang tinatawag natin na ang totoong Fajr, ang liwanag ay mula timog patungong hilaga o nasa ibabang bahagi ang liwanag. Ibig sabihin, mula kaliwa pa kanan ang liwanag nito. So ibig sabihin, kapag nakita po ninyo na ang liwanag ay mula hilaga o mula timog patungong hilaga, so dito ay pumasok na po ang oras ng Fajr. Ibig sabihin ay hindi na po pinahintulutan na kumain pa ang mga nag-aayuno kung sakali ito po ay sa panahon ng pag-aayuno. At narito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang larawan na ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng totoong Fajr at hindi totoong Fajr. Ang hindi totoong Fajr ang unang magbubukang liwayway at makikita nyo ang kanyang liwanag. Ito po ay makikita nyo sa bahaging silangan. Ganyan po ang itsura ng kanyang liwanag at unti-unting mawawala po yan at didilim. Mga 1 oras pagkalipas ay sisikat na naman ang pangalawang Fajr at ito po ang totoong Fajr. Kung inyong mapapansin, ang kanyang liwanag ay hindi pataas kundi sa baba at lumalawag siya mula kaliwa pa kanan o timog pa hilaga. At magtatapos ang oras ng Fajr mga kapatid pagsikat ng araw. Kapag sumikat na po yung araw ay tapos na po ang oras ng Fajr. Naway napulutan natin ng aral ang tinalakay natin ngayon mula sa mga oras ng sala. Kahit na wala tayong pagbabasihan na rilo o orasan ay malalaman natin ang oras ng mga sala, lalong-lalo na po sa Pilipinas. At inuulit ko, kung gusto niyong malaman at walang relo sa inyong lugar, ay maglagay lamang kayo ng poste sa gitna at obserbahan ninyo ito sa pamamagitan ng kanyang anino sa araw, at sa gabi naman ay tingnan na lang ninyo ang mga binanggit natin kanina at doon ay malalaman nyo ang mga oras
ng pagpasok ng sala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.